Apo, Nay. Ayan, salamat Okay po. lang po. Praise God. Hallelujah. So, tunay nga po, Panginoon, sa oras na ito, kami po ay muling nagpapasalamat dahil sa biyaya mo, sa iyong habag, Panginoon, kami ay naririto upang ikaw, O Diyos, ay aming maluwalhati at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa patnubay mo sa bawat isa sa amin at salamat din na binigyan mo kami ng pusong marunong magpakumbaba, marunong, Panginoon, na magpahalaga sa kapanawagan mo, O Diyos. Kaya sa oras na ito, anuman po, Diyos, ang nakikita mo na karumihan namin, anuman ang nagawa namin, pagkakasala o kamalian man, lahat po ito, Ama, ay alam namin na hindi lingid sa inyo, kaya kami humihingi sa iyo ng kapatawaran at linisin mo kami patuloy ng banal mong dugo, O Diyos, at ganun din naman kami nagpapatawad, Ama, sa mga taong nakasakit at nagkasala sa amin, O God. Kaya sa oras na ito, ikaw lamang, dakilang Diyos, ang malaya na makakikilos sa gawain ito ng Women's Ministry, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, samahan mo kami, pangunahan mo po kami sa anuman ang aming mapag-uusapan, Panginoon. Ito po'y ayon sa inyong mensahe, Lord God. Patuloy po namin hinihingi ang iyong kapahayagan sa buhay ng bawat isa. Ikaw po, O Diyos, ang maglagay sa puso namin ng mga salitang ito na aming mapagbubulay-bulayan, O God. At Lord, patuloy po kami nagtitiwala sa gagawin mo sa buhay ng mga kababaihan, Panginoon. Sa umagang ito o sa araw na ito, Panginoon, ipagkaloob mo po sa amin ang bukas na pangunawa sa iyong mensahe, sa iyong mga salita. Kaya, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng kapurihan at ang aming pagsamba at pagluwalhati sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen po, Lord God. Ayan, tayo po ay nasa Matthew chapter 5 pa rin po at ito po ay sa verse 38 hanggang 42. So, 5 verses lang naman po ang ating tatalakayin. Kaya dito po ang sabi dito, ang turo tungkol sa pagpaparaya. Amen? Sige po, basahin po muna natin. Sabi nga po dito, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. 39, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masasamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanyang pisngi, sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. 40. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. 41. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahihindian ang nanghihiram sa iyo. Tunay nga naman, napakaganda po ng mensahe ng Panginoon sa atin sa pagkakataong ito. Sabi nga po doon, ang turo tungkol sa pagpaparaya. Pag sinabing pagpaparaya, mga kapatid, ano po ang unang naiisip natin sa salitang pagpaparaya? Meron po ako ditong tatlong bagay o kahulugan ng salitang pagpaparaya. Una po, pagpapaumanhin. Pangalawa, pagpapaubaya. At pangtatlo po ay ilan lamang sa mga bagay na nakita ko na ibig sabihin ng pagpaparaya. Ano po? Na kung ito ay ating ita-translate sa wikang English, pinakamalapit na tawag dito ay pero pagka in English mo, ang ibig sabihin, sa English naman, pag tinagalog mo, ito ay paghihiganti, para magkaiba siya talaga po, ng kahulugan. Pero ganun pa man, sabi nga po dito, pag sabi dito,
So may mga pagkakaiba po talaga sa mga salita, ano. Ibig sabihin, kahit tayong mga tao, 'pag tayo nagbitaw ng salita, may mga pagkakaibang pagkakaunawa ang tao, no po. Halimbawa, ako katulad nito, nagsasalita ako sa mga bagay na ito, pero sabi nga, ito yung pagkakaunawa ko, pero pagdating po sa iba o katulad sa inyo ay naiiba yung inyong, pang-unawa doon, no po. Pero mayroon naman po talagang isang bagay dito na puwedeng kahantungan ng pag-uusapan natin at ito po ay, patungkol nga sa katuruan. Ano ba yung makikita natin dito? Ano ba yung matututunan Everybody natin is sa, mensaheng ito? Iyon po ang nilalayon ng mensaheng ito. At ito po ay walang iba kundi ang turuan at ituro sa atin kung paano natin ito gagawin. Amen po. So ang topic po natin ay tungkol po sa pagpaparaya. So sa verse 38 po, dito naman po sa salitang ito mula sa ating pangdinig at maging sa ating pakiramdam, ito ay hindi nakapagdudulot ng mabuti. Ano po yung sabi doon sa verse 38? Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Parang ang dating po nito sa atin is worldly, di po ba? Noong mga panahon na tayo ay hindi pa talaga nakakakilala sa ating Panginoon, 'di ba ito yung mga salita na tinatawag parang katumbas po nito is yung pagka may mga kaguluhan, yung halimbawa, ito po ay nakita ko at nasaksihan ko ay sa pamilya namin, nung araw po, mga kapatid, kapagka alam niyo nung araw mga lupain ang mga nagiging, awayan ng pamilya 'no po. Parang nag-aagawan sila sa mga properties nung araw, tunay na magkapamilya, magkakapatid. So ito po yung naririnig ko madalas yung sabi nga ay, buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Yan, yung pagka po ba talagang ipinaglalaban nila yung kanilang karapatan dun sa lupain, yan mga matitinding labanan ng pamilya 'no po, pagdating na sa mga properties. Tapos yun nga, yung parang ngipin sa ngipin, mata sa mata. 'Di ba parang napaka-worldly po nung salita na 'yan. So noong una ganyan yung mga salita na nating naririnig at yun ay alam natin na tama, 'di ba ba? Pero ngayon, ito yung po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Sa verse 39 sabi nga po doon, "Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masasamang tao. Kung may sumampal sa iyo, ah, sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabilang pisngi mo, 'di ba? So, ano po yung nakita natin sa pagkakaiba noon at ngayon? Yung salitang, mata sa mata, ngipin sa ngipin, parang ano ito, eh, may halong alam niyo yon yung paghihiganti nga, 'di ba po, ang dating nun sa atin 'no? Pero ngayon nga sinasabi ito ng Panginoon, hindi po ako ang nagsasabi kundi ayon sa Biblia, ang Diyos po ang nagsasalita nito. Sabi nga po ay, "Ngunit ngayon sinabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao." 'Di ba? Sabi doon, "Wag niyong labanan ang masamang tao." Ibig sabihin, binigyan tayo ng Diyos ng ano, ng kontrol. Binigyan tayo ng Panginoon ng, ah, pagkakaiba doon sa, gawain ng makamundong tao, 'di ba? Kung tayo, sabi nga, ginagawaan tayo ng hindi mabuti lalo na sa mga katulad ng nararanasan po natin ngayon mga kapatid, 'di ba po? Ngayon madalas sa mga salita lang doon, nagkakaroon na agad tayo ng argument 'pag sinabi o nakarinig tayo ng medyo masakit sa tenga natin, eh, parang ang gusto agad natin is, gantihan ng mas masakit pa, 'di po ba? Totoo po 'yan mga kapatid. Kahit na tayo'y Kristiyano mga kapatid, totoo 'yan na may mga gumagawa pa rin ng ganyan. Hindi nila makontrol ang kanilang mga labi, ang kanilang mga dila sa paghabi ng mga maaanghang na salita na gusto nilang ibato doon sa narinig nila sa kapwa rin kapatiran. Alam niyo po 'yun? Totoong nangyayari yan mga kapatid, huwag tayong magtago sa katotohanan, 'no po. Kaya ito itinuturo sa atin ng Panginoon, kaya ang sinabi niya dito na ay, "Ngunit ngayoy sinasabi ko." Ngayon, ibig sabihin kahit kailan mo 'to basahin, oras-oras, araw-araw natin ito basahin, ito yung paalala ng Diyos, laging fresh yung ipaalalang ito ng Panginoon. Ngayon,
sinasabi ko sa inyo, sa iyo, parang gano'n yung pagdating ng salitang ito. 'Di ba? Kahit na mamaya mo yan basahin, hindi yan magbabago. Ngayon pa rin ang nakalagay diyan, mga kapatid. Ibig sabihin, kung may nararanasan ka na mga salita na makamundo at talagang sabi nga, hindi ka tanggap-tanggap sa iyo, alalahanin mo lang 'tong verse 39. Sinasabi dito, "Ngunit ngayon sinasabi ko sa iyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao." 'Di ba? Kung maiisip po natin, maaalala 'yan, mga kapatid, kung nasa puso natin ang salita ng Panginoon, ibig sabihin, hindi na natin kailangan pang, gantihan yung mga taong ito na masasama, 'di ba po? Kaya napakaganda talaga na tayo ay nakakapagbasa nga ng ano, ng Biblia, ano po. Pero ang ano lang dun, ang tanong naman dun, nagbabasa nga tayo ng Biblia, kung hindi naman po natin kaya talagang i-apply personally sa buhay natin, 'di wala rin naman pong ano yun, halaga. Amen. So kaya po hindi po talaga madali ang ating mga ginagawa, mga kapatid, dahil talagang kailangan may application po. Yun po ang unang-unang nais ng Panginoon. Once na nabasa mo ang salita ng Diyos, dapat talaga may application. Hindi mo man yan ma-perfect, kapatid, kahit papaano may paraan para iyong magampanan, para iyong mai-apply sa buhay. No, control. Tinuruan tayo, binigyan tayo ng Panginoon ng kontrol, at ang Diyos naman talaga ang may kontrol ng lahat. Pero mga kapatid, nakakalungkot kapagka po talagang yung kontrol na yon, sabi nga, hindi natin, nakakamtan buhat sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi pa rin talaga natin, sabi nga ay, hindi pa rin tayo talaga kumikilala sa ating Panginoon. Kasi kung kumikilala tayong totoo sa ating Panginoon, mawawala na, mga kapatid, yung mga, lalo na yung mga How do we want to look imot-imot, at mga it? salitang mga, It's sabi a nga drawing. nung aming dating, Even though we inuupahan, mga prefer that salitang black, patalbog daw. like a Ayan, ako may napulot din ako dun sa may-ari nung dati naming inuupahan, mga kapatid. Sabi niya, "Ikaw, 'wag ka na kasing mag-i-entertain yang mga salitang patalbog." Katoliko po yun, mga kapatid. Napatawa ako, pero sabi ko, "Oo nga naman ano, mga patalbog na yan, yang mga tsismis na yan, mga patalbog yan." Sabi ko, "Oo nga naman ano, kung iyong sabi nga ay pag-uunawain yung mga salita, may may aral din na mapupulot." Ano po, kaya ito yung sinasabi sa verse 39. Sabi nga, "Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao." Ang masamang tao, 'di ba? Yun yung sinasabi dito. So kung masama yung naririnig mo sa isang tao, wag mo ng ano, wag mo ng labanan, wag mo ng intindihin. Kasi ikaw rin mas lalo kang magkakasala, lalong ikaw ang talo dun. Bakit? Alam mo ng mali, pinatulan mo pa, 'di ba po? Sasalitaan mo pa ng mas matindi pa dun sa narinig mo, o di sinong masama? Ikaw pa rin. Mas masama ka, 'di po ba? Mas nakakahabi ka ng mas masama pa. So, yun po yung mga kapatid. Kaya talagang sabi nga, andun dapat ang kontrol, ano? So, bilang tayo ay mga mananampalataya, mga kapatid, lalo na sa ating mga kababaihan, talagang kailangan may pusong dalisay tayo. Alam niyo po yun. At doon po nalulugod ang ating Panginoon. So, ayan, ibaba po natin. Sabi nga po doon, um, huwag ninyong labanan, ayan, sabi doon. Kung sinampal naman tayo sa kanang pisngi, iharap mo pa yung kabilang pisngi, 'di ba? O, kaya ba natin 'yun, mga kapatid, lalo tayo mga kababaihan, 'no? Sabi nga, ang mga babae likas na may katarayan, 'di ba? Ako po, unang-una na rin ako diyan, ano, aminado ako diyan noon po 'yun. Pero ngayon po, kahit gusto kong pairalin, ewan ko ba bakit parang, ano po, nakokontrol ko na po. 'Yun ang biyaya ng Panginoon sa akin, kahit gigil na po ako, pero andun na, may malaking takot ako na sabi ko, "Pagka ginawa ko 'to, siyempre ako talaga talo." Kasi alam ko ng mali yun, papatulan ko pa. Yun po yung lagi kong naaalala. Kaya, mga kapatid, glory to God na talagang sabi nga ay naano natin, nasusundan natin kahit mahirap tayo, nasusundan natin yung nais ng Panginoon na makita sa atin, 'no po? So, sikap-sikap din, mga kapatid, 'pag talagang ano, iyon naman ang talagang kailangan nating gawin. Ano po, kaya tayo naririto. Amen? So, mag-amen po kayo, kung nauunawaan niyo pa po ako, kung hindi naman po ay,
sabihin niyo lang po, ayan. Glory to God. At, sige po ipagpatuloy natin. Sabi nga po dito, kung sabi nga dun, pagka sinampal ka, iharap mo pa yung ano, yung kabila mong pisngi. Alam niyo mga kapatid, kapagka po ito ang magagawa natin 'no, sa mga gumagawa ng hindi mabuti sa atin, hindi lang yung pagsampal ano, kasi madalang naman mangyari yan, yung magpapasampal ba naman tayo, 'di ba hindi? Ibig sabihin lang na kung ginawan ka ng hindi o itsinismis, 'yan. Kung itsinismis tayo mga kapatid ng kung sino man, sabi nga, "Oh, narinig natin itsinismis tayo." Ngayon, ano ang reaksyon natin dun? 'Di ba, unang-una parang magre-react tayo, 'di ba, iiral yung mata sa mata, ngipin sa ngipin 'no? Pero mga kapatid, hindi na po, parang gusto mo tawanan na lang kasi nawawala yung guilty natin, yung guilty feeling natin dun sa mga ganong bagay. Kung mayro'n mang totoo doon, sabi nga, handa tayong aminin, tanggapin kasi bakit saan nanggaling yung balitang yun, 'di ba? Ibig sabihin, maaaring may nakita sa atin, ngayon yun ang nangyari lang siguro pinalaki, dinugtungan, tsismis nga, 'di ba? Alam niyo naman 'pag sinabing tsismis, dagdag 'yan, hindi kulang, 'di ba? Dagdag, hindi kulang 'yan. Ayun, so alam na natin. Kaya lang sabi nga, pagka mga ganoong bagay, alam mo naman yung sa sarili mo hanggang saan lang yung ginawa mong pagkakasala, 'di po ba? At ang mas nakakalugod sa ating Panginoon na 'wag na nating sabi nga anuhin pa, patulan pa kung ano man yung kung sino man kilala man natin o hindi, 'wag na nung araw pagka may mga ganyan talagang, ano tutuntunin mo yun, tutuntunin mo kung saan nagmula yung tsismis na yun, 'di ba po? Totoo yan. Pero sa ngayon mga kapatid, dahil tayo naman ay talagang binabago ng Panginoon, hindi na po, kumbaga sa Panginoon na tayo mag-aano, magsusulit, sa Panginoon tayo magsumbong. Lord, kung may mga bagay man po na nakita siya sa akin na alam ko naman po na mali yung ginawa kong iyon, sa Panginoon tayo mag-ano, mag-confess, sabi nga. At alam ng Lord kung totoo yung ating sinasabi 'no, at wala naman, kasi kung sa kanila pa rin at sa tao pa rin tayo magkukuwento, magsasabi ng ganito, hahaba lang 'yan mga kapatid. Lalo pang dadami ang sasabihin, 'di ba po? Iba-ibang advice, iba-iba yung maririnig mo, may dagdag na diyan, ay laging may dagdag 'yan sigurado. Pero 'pag sa Panginoon po tayo sabi nga nagsumbong, alam niyo mas maganda ang response ng Lord sa atin, amen? So, ako rin po ay ano nakaranas ng mga ganiyang katsismisan, pero sabi ko nga sa sarili ko, alam ko kung hanggang saan yung nagawa kong pagkukulang at pagkakamali. Lord, patawarin mo ako. Ayoko ng maulit at ayoko ng balikan yung mga bagay na hindi nakalulugod sa'yo kasi nga Kristiyano tayo. Yun po yung aking ano, panuntunan bilang Kristiyano, amen, at nagpapatuloy na maging Kristiyano. So, napakaganda po na makita sa atin ng mga taong ito sa mundo o sa paligid natin na talagang mayroong binabago sa ating pagkatao. Amen po. So, sabi nga po doon sa verse 40, kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kaya nga ba natin 'tong gawin mga kapatid? Ang hirap naman, sabi siguro ninyo mga kapatid, Sister Andrea, ikaw nga, baka nga hindi mo yan kaya. Sa aking sarili mga kapatid, aaminin ko, hindi ko nga ito kaya. Hindi ko talaga kaya. Pero sa biyaya ng Panginoon mga kapatid, kakayanin natin. Lahat tayo kakayanin natin. 'Di ba po? Kasi binigyan na tayo ng Panginoon ng pusong dalisay. Yan po yung itinuturo ng mensahe sa anong ito. Kasi marunong na tayong magparaya mga kapatid. Yun po, na marunong na tayong magpaumanhin. Yung magparaya, ano po 'di ba, tayo sa ating pamilya, madalas itong salitang paraya naririnig ko ito sa mga magulang namin. 'Pag kami, 11 kaming magkakapatid, alam niyo mga kapatid 'no, may halimbawa may isang bagay kami na pinag-aagawan ng isa kong kapatid o kung sino man, ganyan. Ikaw naman, pagparaya mo na yan sa kapatid mo, ganyan. Ikaw naman, nakakaunawa ka, yan yung mga ganyan naririnig ko sa magulang ko. Kaya sabi ko napakagandang pakinggan yung salitang nagpaparaya. So tayo bilang mga, babaeng Kristiyano dapat mayroon tayong gano'n na karakter 'no, marunong tayong magparaya. Lalo na sa bawat isa sa atin na
halos lagi tayong nagkakasama-sama, 'di po ba? Hindi lang dito sa women's ministry, alam ko may mga kapatid tayo dito na nakakasama na rin natin sa daily devotion, saan mang Zoom, ano, hindi man personally tayo nagkakasama, pero kahit papaano mayroon na tayong communication, 'di po ba? So, yun po yung pinakamaganda doon 'no, na mayroon man tayo minsan na nakikita o naririnig sa bawat isa na parang hindi maganda sa pandinig natin, natututo tayong ano, umunawa, naiipagpaumanhin natin 'yon, 'di ba? Kasi mayroon ngang binigay ang Panginoon sa atin na, kontrol at, siyempre dahil do'n sa kontrol na 'yon natututo tayong magparaya. And then hindi na natin para pa, ah patulan o hindi pa para natin kumbaga ano, sisitahin ba agad natin kung kaya naman nating ipagparaya, 'di ba? May mga ganoon na, may mga ganoon na parte ng ating mga relasyon, na 'pag kailangan mo naman 'pag kaya mo namang ipagparaya o ipagpaumanhin mo na, mag-give-way ka na para 'di ba, para hindi na humaba lalo na kung kilala mong itong kapatid na ito, medyo maangas, 'di ba? Yung parang tipong hindi siya talaga magpapatalo, tipong hindi siya talaga, magpapa-advice, 'pag mga ganito mga kapatid, medyo ikaw ang mag-adjust. Kung ikaw ang nakakakita nung gano'n sa kanya, ikaw ang mag-adjust, okey lang, sige. Pero may Diyos na talagang sabi nga, puwede tayong magsumbong sa ating Panginoon, panalangin natin. Gano'n po ang nais ng Panginoon sa atin sa, pagpaparaya. Ano po, so sabi nga po dun sa verse 41, kung, sabi nga dito, kung sa pilitan namang ipapasan sa iyo ng, manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Grabe 'no mga kapatid, gano'n pala talaga. Ibig sabihin, inagawan ka na nga ng balabal, ano ba naman 'yan Sister Andrea? Inagawan ka na nga ng balabal, hello, ikaw pa ba sabi nga tapos papasanin mo pa ng 1 kilometro lang niya pinasan, tapos ikaw sasabihin mo sa amin 2 kilometro mo papapasan sa amin, grabe ka naman, ikaw kaya, kaya mo kaya 'yan? 'Di ba mga ganyan yung mga, salita sa mundong ito, 'no? Pero hindi, mga kapatid, ang tinuturo po sa atin dito is kung pangit, sobrang pangit yung ginawa sa iyo, sabi nga doblehin mo naman ng napakaganda na gawa para sa kanya. Alam mo mapapahiya naman talaga sila, Minsan nangyari po 'yan sa akin dito mismo sa subdivision namin 'no. Hindi ko alam na itong taong ito'y may matinding galit at ang narinig ko ay matinding inggit. Ako naman ay naa-amaze kasi sabi ko nga, imagine naiinggit siya, alam niya naman na nangungutang lang din naman ako kaya ako nagkakameron. Im ito mga kapatid, totoo po ito na nararanasan ko 'no. Sabi ko, "Anong iinggit niya sa akin? Ano, naiinggit siya dahil mas malaki ba ang utang ko?" Gano'n ba? Kasi po mga kapatid sa totoo lang, ako po ay nangungutang sa lending. Ako po ay member ng lending. Ngayon, ang nangyari po dito sa isang member, gusto niyang mag-loan ng malaki. Ngayon ako po talaga sa malaki talaga yung ilo-loan ko, na-apruban yung loan ko sa amount na gusto ko. Ngayon nung nakita niya yung aking form na na-apruban na gano'ng amount, ay siya mas mababa ng konti sa akin, gusto niya baguhin. Baguhin yung kanyang inano, yung kanyang pinirmahan at, ipantay dun sa akin. Ngayon puwede naman sanang mangyari, ang kaso mo na-late siya ng pasa ng form. So ayan, naku ay mga kapatid, talagang nag-react. Aba, hindi ko alam na matindi na po pala yung galit sa akin, abay kung saan-saan na nakarating yung kanyang sama ng loob. Pero tingnan mo po ang kabutihan ng Panginoon, hindi naging kaila sa akin yun at nalaman ko yun. Ako ay parang sabi ko nga, parang alam niyo yun, yung parang press na press pa rin sa akin, parang wala lang, hindi ko po inintindi talaga. Kasi ano ba, wala akong puwedeng ikagalit, wala akong puwedeng ika-guilty. Kasi sabi ko nga, utang yun, bakit niya kakainggitan niya dun, ay utang yun. Sabi ko magpasalamat siya na mas maliit yung babayaran niya kumpara sa akin. Amen po ba? 'Di ba kung tayo ay may talagang totoong, sabi nga ay pag-iisip na tama, hindi tayo dapat mag-ano sa gano'n, 'di ba? Kaya ang laki ng pagkakaiba mga kapatid ng may Diyos na totoo sa buhay. Oo, 'yun yung nakita ko. Kaya sabi ko nga, grabe ano, talagang ito Panginoon ang nakita ko dito. Talagang pagka ikaw nasa mundo, makamundong bagay, talagang wala
inggit talaga, ano ka talaga diyan, mapapahama ka diyan sa ganyan. Pero ito nga yung sinasabi na sabi nga dito ay ano, dalhin natin ng 2 kilometro, 'di ba? Kung ikaw dinadala mo ng 1 kilometro yung mga bagay na kinakahirapan mo, sige, sabi ng Panginoon, tutulungan tayo, dadalhin natin 'yan ng 2 kilometro. Parang ibig sabihin mas doble yung lakas na ibibigay ng Panginoon sa atin. Ano po, so ibig sabihin kung nagagawa nila tayo ng masama, mas magagawa natin sila ng mas mabuti naman, 'di ba? Kung gaano nila tayo kasama ginagawa ng masama ano, ibig sabihin may kakayahan tayo mga kapatid, ang ibinigay ng Panginoon sa atin ay iba yung ano, kabutihan, nakalakip lagi ang pag-ibig. Yan po yung ibinigay ng Panginoon sa atin. Ano po, yung 2 kilometro na yun po yung nagre-represent po yun dun sa mga ganoong gawain. Ano po, kaya nga napakaganda ng mensahe 'no, matuto tayong ano, magparaya ano, mapagparaya tayo, mapagpaumanhin. Amen? So napakasarap mga kapatid maranasan ang magpaumanhin. Kung yan po ay talagang ating gagawin, kayang-kaya na po natin yan dahil tayong lahat ay nasa ating Panginoon. No po? So sabi nga po dito sa verse 42, yan. Ito po yung last verse natin. Sabi, magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahihindian ang nanghihiram sa iyo. Praise the Lord. Ayan po ang nangyayari sa kasalukuyan, no? Marami ang nanghihingi. Tayo po ba, alam naman natin, yung mga nanghihingi na yan, hindi naman kadalasan ay kilalang-kilala natin, pero bakit natin sila naaabot? Bakit nagagawa nating magbigay kahit hindi natin alam kung saan naman ba talaga nila gagamitin, ano? So, ibig sabihin lang na talagang nasa puso natin ang Panginoon. Bakit natin ito nagagawa? Sa totoo tayong lahat, kung hindi natin kilala ang Panginoon, hindi naman tayo magbibigay, 'di ba? Siyempre lagi nating iisipin niya, kulang pa nga sa amin yung kinikita ko, kami nga may mga pangangailangan, kayo nga ang lalakas ninyo, ganyan, ganyan, 'di ba? Pero hindi mga kapatid, dahil nasa puso natin ang Panginoon, nagagawa nating abutin kung sino man itong mga taong ito, ano man ang mayroon tayo nakakaya nating ibahagi, i-share, ano? Kasi alam natin na tanging sa Panginoon lamang din nanggagaling ang mga bagay na mayroon tayo. Amen? Yun po yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya alam ko, galak na galak ang Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin kapag ito'y nagagawa natin. Ano po? Amen? Excuse me po at mayroon lamang pong punting ayan, amen. Sorry po, may interrupt lang. Ayun, so sabi nga po, gano'n nga na kapag kami nanghihingi nandun naman, alam ko lahat tayo may pusong ganito na nakakapagbigay, ano po. Pero sa pagbibigay naman din po natin may katuruan din naman diyan na baka naman yung motibo ng pagbibigay natin ay nagbibigay lang tayo dahil may mapapala din naman tayo dun sa mga taong pinagbibigyan natin. Hindi po mga kapatid, parang hindi rin naman po tayo nakapagbigay ng totoo noon kapag ganun po ang pananaw natin sa ating pagbibigay, no po. So, 'pag nagbigay tayo, bigay, bigay talaga at saka po sa pagbibigay po mga kapatid wala po yang limitasyon 'no. Sa akin po kasi kung ano man ang na na kung sino man o ano man yung hinihingi sa akin at ako naman ay talagang may kakayahan, ibigay mo na, 'di ba? Hindi man sapat yung hinihingi niya at ikaw naman ay mayroon, bigyan mo, wag mong sabi nga wag mong hindi bibigyan, 'di ba po? Wala naman ang Diyos na, ginawa sa atin na wala sa atin ninuman na sabi nga ay walang kakayahan na magbigay. Lahat po tayo mga kapatid, may kakayahan tayong magbigay. Yan po yung binigay ng Diyos sa atin. Kasi bakit? Lahat naman tayo pinagpapala ng Panginoon. Ano nga ba naman yung katiting na bagay na mababawas do'n sa ibibigay mo, 'di ba? Basta ito mula sa puso, mga kapatid, sigurado tayo do'n. May aanihin tayo. Amen? Hindi man sa kung do'n sa binigyan natin, ang Diyos po ang hihipo kung sino man yung gusto ng Panginoong ipadala sa atin para tayo ay mas pagpalain pa ng Panginoon. Yun po yung ibinubunga ng ating totoong pagbibigay na walang halong panunumbat at pagtutuos. Yan po.
So para tayo ay sabi nga ay makaranas ng tunay na pagpapala ng Panginoon, sabi nga magbigay po tayo. Yan po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. At sabi nga po, kapag may nanghihiram sa atin, sabi nga, wag na hindi natin sila pahihiramin. Okay, lalo na kung ngayon mga pera ang kailangan nating lahat, 'di po ba? Madalas naghihiraman tayo ng pera, 'di po ba? Mga kapatid, kung hindi mo man, maibigay ng ang sapat na kailangan ng ating kapatid, lalo na kapatid natin ano, sa pananampalataya o kahit sa kapatid natin sa laman, sabi nga o kung sino mang tao 'no po, hindi man sapat yung kailangan nila na nasa iyo, bigyan mo siya kahit man yan ay kung ang kailangan niya ay ₱5 lang yung pera mo, o sige bunutin mo ng maluwag sa bulsa mo, 'wag de goma ano, ibigay mo ng buong-buo, "Uy kapatid, eto lang talaga yung laman ng wallet ko, ito lang talaga yung kakayahan ko, at itong" halimbawa may matira ka man, "Ay ito nakaano na kasi ito, nakasagot na ito sa ganito." Gano'n kapatid ang hindi na natin talaga mabilang. Totoo po 'yan. Nagkakaroon lang po talaga tayo ng short sa ating, natatanggap sa Panginoon dahil na nga lang din po sa kagagawan na lang din natin. Hindi po ang Panginoon nagkulang kahit kailan. Bakit po tayo nakakaranas minsan ng hindi lang minsan mga kapatid, palaging nagso-short kasi alam niyo po ang nakita ko dito, ang tao po ay talagang walang kasiyahan. Alam niyo po 'yun, at minsan hindi man ikaw yung walang kasiyahan, minsan yung sa pamilya niyo, o 'di ba? Minsan naman naaabuso ka na, yung mga alam niyo po 'yun, yung mga gano'n. So kaya dapat maging matalino talaga tayo, eh, maging matalino tayo, at yung talinong 'yun ay dapat alam natin na nanggagaling sa ating Panginoon. Kasi kapagka po yung talinong iyon ay sabi nga ay mayroon ng, hindi magandang, ah ano yun, dulot doon sa mga tao sa paligid natin, ay maniwala naman po tayo na hindi po yan galing sa ating Panginoon, ano po. Kaya yun po yung nakita ko dito sa mensaheng ito. Sabi nga ay, matuto tayo na talagang gumawa ng mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. At, dito po ito po yung conclusion ko doon po sa Lucas chapter 6 verse 31. Ang sabi nga po doon ay, "Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo." 'Yan. So, 'yun po yung conclusion natin na kung ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo, ng kung sino man yung ayaw na gawin mo, yung ayaw mong gawin sa'yo, gumawa ka ng the best, sabi nga sa kapwa mo. Sigurado ako mga kapatid, maganda rin ang bunga nito sa atin. Amen po. Hanggang dun lang po mga kapatid. Maraming salamat at nawa ay mayroon din po kayong naunawaan sa mensaheng ito. Amen po. Praise God. Salamat po Panginoon sa pagpapatuloy ng aming pagtatalakaya sa Matthew 5. Panginoon, ikaw ang Diyos na tanging na makapagbibigay ng mga fresh revelation sa bawat isa. Panginoon, alam ko po, Diyos, na hindi po sapat ang aking labi para maipahayag ang lahat ng nais mo. Ngunit alam ko rin na may mga kapatid ako, Panginoon, na nais magbahagi ng kanilang natutunan sa mensaheng ito, at alam ko po na ikaw ang magpupuno, ikaw ang magkakasya, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan, Lord God. Kaya sa iyo po ang mataas na papuri at patuloy na pagkilos sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang mangusap sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan po. Amen.